Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tay Abdul Karim from Adolescent TV News Online. Kasama natin ang mga iba't ibang media entity. So far, kaharap po natin ngayon ang chairperson ng BCPCH, Sir Salim A. Lingasa, PhD. Magandang hapon sa iyo, sir. Amusta po? Alhamdulillah, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukran sa ninyo, pag-visit sa amin. Actually, medyo matagal na hindi tayo nagkaano, no? So, you are, Long time na on behalf of BCPCH, you are most welcome to our office kasi we transferred already here. Noon doon sa museum. So, ngayon dito na tayo. Alhamdulillah. Thank you very much. Dahil, as I said, you are most welcome sa ano. So, any update po ngayong darating na Ramadan? Bukas na po mag-uumpisa. Ano pong mga programa natin or plano natin? Alhamdulillah, as we know, tayong mga Muslim ay talagang obligatory sa bawat isa as long as ano na siya, balig na siya o sa puberty age na siya, is required to do the fasting. Yes. O mag-aayo na tayo. So we supposed to have that today, but hindi nga, the moon was not sighted yesterday, last night. So ngayon, inshallah, mag-umpisa yung pag-aayo na natin bukas, inshallah. So we always emphasize na yung Ramadan sa mga Muslim believers na it will serve as 1 month long spiritual at saka physical training ng bawat Muslim. So meaning isang buwan ito we will undergo ng medyo very na training, both spiritually at saka physically. So ito ang pinaghahanda natin na hopefully ang pinaka-objective ng Ramadan na isa roon is ang pagtupad ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya na kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So ang pinaka-objective doon na we are asked to do the fasting o pag-aayuno in line sa naano ng Allah subhanahu wa ta'ala diyan sa Quran at sa Hadith, na ang pinaka-objective niya is la'allakum tattaqun, to become a faithful at saka mu'min o believer, muttaqi. So yan ang pinaka-target ng Ramadan. Yes. So it involves ng sinasabing training na spiritual. And this is malakas ng spiritual dito sa Ramadan. Kaya hopefully anong maano natin dito, ma-learn during this month, 1 month. Dapat ma-apply ito sa ibang the rest of months of this year. Kasi yun yung pinakaano, hindi lang yung during Ramadan na faithful ka, believer ka, o muttaqi ka. Pagkatapos ng Ramadan, automatic, mawala na yun. Hindi. Ang pinaka-objective ng Ramadan natin is a learning process. And all of those learnings at saka lessons we learn during Ramadan, we apply it to the rest 11 months. Yun supposed to be, pero yun nga, based sa experience natin, napaka-stricto tayo during Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan, medyo madali lang siya mag-ano. So hopefully, that's why we are trying our best na spiritual training into, kasi we were discouraged na hindi ka pwede magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, hindi ka pwede magsinungaling, hindi ka pwede mag-ano ng backbite, yung sinasabing biting. Kasi backbiting. Lahat ito discipline sa spiritual dimension. Sa physical naman, aside from that, lahat ng Muslim believers parang ngayon open sa kanila yung pamimigay, maging generous siya, o generosity sa English, na napakaganda yun na ugali supposed to be, na
kung generous tayo sa during Ramadan, namimigay tayo during Ramadan, dapat continue ito sa the rest 11 months na every year. This is all your training. Oo, kasi yun nga, once ma-develop ito sa atin, ang pinaka, effect niya, positive result niya, lalakas yung brotherhood natin o sisterhood. Yes. As mas lalo tayo nabang sa Moro people, we are in need of that. Na currently we have brotherhood, pero along the way, kaya nga naepektuhan. Sometimes nga yung relationship ng magkakapatid o kamag-anak o naepektuhan ng because of this yung dunya na pagkaraming temptation, no? So Ramadan is the answer of that. Kaya spiritually dyan na lahat yung dapat natin malaman, and then we implement it. Kasi kung malaman lang, kung hindi implement, that is incomplete sa belief mo. Kasi ang sinasabing paniniwala sa Islam, you believe that, paniniwalaan mo, and you bring that into practice. Hanggang hindi madala sa practice, kulang pa rin yun na paniniwala. That is Islam. Yes. So, physically, sinabi kong physically, ito, nagugutom tayo, no? From before Fajar, subok kakain tayo. After that, hanggang yung sunset, hindi tayo kakain, hindi tayo iinom. So, nafe-feel natin yung tao, ang situation ng tao na hindi makakain. So, wag ka nang magtanong. During Ramadan, you experience na yung how many hours, 12 hours siguro, na walang laman ng alam mo na yung tao na hindi nakakain ng o twice lang o isang beses lang makakain. Hindi ka nasabihan. You have to play your role sa tao na gutom. So ito yung pinakamalaking impact sa Ramadan na physically nga you experience ng sinasabing gutom. Kung gutom yung tao, mahirap na situation. So as a Muslim, kahit wala nang mag-invite sa'yo, kung mas lalo na may kakayahan ka, iano mo na yung pera mo para hindi mag-suffer yung tao na walang kakayahan magbili to complete their meals. Kasi sa atin, at least may 3 meals, may breakfast, may lunch, may dinner. Pero iilan sa membro ng community ngayon sa atin na nahihirapan nga kahit 2 beses. So, Ramadan is teaching us na sino yung tao na may sobra na pira, dapat hindi lang during Ramadan. Mag-go around sila sa mga community. Na na talagang mahirap pala yung tao na gutom. Yes. So, physically, that is physically training natin. Pangalawa, napakalakas ng disiplina natin. Halimbawa yung time management. Dito sa opisina natin, medyo mahirap yung timeline, time management. Our is 8 o'clock, 5 o'clock. Pero yun nga, nahihirapan mag-manage yung mga tao na nagtatrabaho. Hindi na ma-manage. Pero yung Ramadan, dapat kung before Fajar, magsahur ka. Yes. And then, after marinig mo yung ada ng Maghrib, you have to break it. Yun, disiplina sa time management. So, during Ramadan, dyan yung time management natin. Napag-aralan natin yun. And we implement during 1 month. Yun nga, ang sabi ko, supposed to be yun na. Kung hindi ka most punctual sa opisina, nang walang Ramadan, most punctual ka. Supposed to be after Ramadan, most punctual ka na. Because 1 month ito na, training. So yun ang mga bagay na nangyari sa life ng Muslim during Ramadan. It's a very positive na 1 month long seminar o training natin as a Muslim. So hopefully yun nga ang pinaka-target doon, hindi lang month of Ramadan, kundi hindi sa lahat ng buwan sa every year. Yes. Matutupad natin yung tungkulin natin towards Allah, towards our people, and then our community. Yes. Inshallah.
Inshallah. Sir, so in other words, malaki yung benefits ng pagpa-fast this Ramadan. Nabanggit niyo. Yun nga. Sa atin, as I said, kung yung nag-attend ka ng seminar at saka training, talagang siguradong may may malaman ka doon, ma-learn ka doon, and then you share it with others. You have to share. Learn share. and share. So, sa akin, Ramadan is, alhamdulillah, siya, na although, yun nga, iilan din sa atin na medyo nahihirapan. Pero, alhamdulillah, kung talagang maano mo yung pagka-understand mo ng wisdom of Ramadan, you will enjoy with that. Okay, sir. So, thanks for that answer. And since na this is our first time na makapunta kami dito sa bagong opisina, kamustahin po natin yung opisina natin dito, kung may ano po ba yung kaiba ng opisina nyo dun sa kabila at saka dito? Alhamdulillah, medyo masabi lang namin na may pagbabago o kaibahan doon. Yung sa space niya, medyo malaki ito. Alhamdulillah. Na bawat head, gaya ko, chairperson, may sarili ng din may mini meeting rooms kami dito. Din yung executive director, may room na siya. So, alhamdulillah, medyo, kasi noon, yung Ministry of Indigenous People ang naka-acquire dito. Siguro more than 100 sila. Kung sa amin ngayon, more than 50 lang kami. So, medyo maluwag. Kaya lang, medyo maano sa compound. Sige. Yun lang ang medyo, na at least, specious siya sa operation natin. Okay, sir. Since nabukas na yung mag-umpisa formally yung Ramadan natin, so yung oras niyo sa pag-office, the same po ba? Hindi, may kasi dyan sa guideline na pinalabas ng government of the day, dyan sa office ng Chief Minister natin, sa umaga, atin tayo sa office at 7:30. Then sa hapon, uwi tayo sa 3:30. Okay. So, mas maaga. Pero yan nga, ang adjustment doon namin kukunin sa during prayer time at saka lunch time. Hindi na kami uwi. Dito na, wala mang lunch. Wala mag-pray ka lang. You can use all your time para sa opisina mo. Alhamdulillah. Yes. So far, wala na kaming ibang katulungan, sir. Liban kung meron kami nakalimutan, it's your pagkakataon po, mga kung meron kayong idagdag or panawagan or mensahe sa ating Ramadan Mubarak na bukas na po yung official na mag-umpisa. Okay, thank you very much. Napanood namin kahapon yung ng Darul Iftar natin, alhamdulillah, na successful naman yung nila. Ito na ang umpisa siguro ng pagkakaisa sa in term ng moon sighting natin. Na even Manila, even yung Commission on Muslim Affairs, nagko-coordinate din sa atin. So, meaning, by having that one say on this, talagang klaro na doon yung unity agong labang sa Moro. Sa this time, atin, isang nagre-rely sila sa ita ng Darul Iftar natin ng Bangsamoro. So, malaking bagay yun na alhamdulillah, isa na target natin na kung sa mga ganitong bagay na dapat magkaisa yung lahat Bangsamoro. So, yun naman, according to the report last night, na they consulted all concerned sectors na si Mufti na lang ang mag-do the announcement and decision. So, hindi nakita yung buwan last night. So, meaning, sa lahat, Southeast Asia ata, Malaysia, Indonesia, Brunei, hindi pa sila nag-start ng ayaw nila, bukas pa. Parang the same time with the Philippines. Tayo. Maliban lang ngayon yung Middle East, Saudi siguro nag-start na. So, okay naman kasi ang diferensya ng time is sa Saudi is I think 6 to 5 hours. Sa atin naman, within Southeast Asia is only 1 hour. So, maganda yun na So, ang ko lang, as I said, always say that Ramadan will serve as our, yung physical, spiritual training o seminar na lahat ng benefits natin dyan in terms of knowledge, yung
practice na i-implement natin sa ibang buwan, hindi lang sa Ramadan. Yes. Kasi yun ang pinaka-target ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat natin. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, sa panig din namin, BCPCH, magpapasalamat kami sa inyo na although your capability is limited, pero you try your efforts to help and sinasabing information drive sa mga development ng habang sa mga government natin. Kabis sa observation ko, isa kayo na active na vlogger na ginagamit niyo yung oras niyo sa pag-spread out ng natin mga programa. Kasi kung totoo siya talaga, napakaraming nagawa ng barn sa So yun lang, may medyo na tayo sa information drive. Hindi nga alam ng tao sa Bangsamoro yung programa ng barn. Supposed to be malaman nila. Napakarami tayong nagawa because yung coverage natin may limit siya. Hindi rin so we supposed na yung pamagitan ng masses at saka government very close at saka yung masses from time to time ma-inform sila what is really happening sa government. Anong programa na para sa tao, anong programa para sa lugar. Yun ang basic na information na dapat madala dun sa baba. So walang iba dyan, ang mains is yung media. So kayo ngayon pinagsikapan ninyo sa capacity ninyo, sa level ninyo. At least ako tuwing mag-open up ng Facebook, nakikita ko kagad yung ninyo. Alhamdulillah. I think you need support. Yeah. From Even Ramadan, sir, we are going anywhere to have coverage, events like reading Quran, lahat. Hindi kami, although Ramadan siya, pero hindi kami nag-stop Actually, Ramadan is hindi Ramadan po. Month of action ito, yung Ramadan. Hindi month of relaxation. Hindi month of just eating. Ito, how to bless. Paano natin masabing baraka yung Ramadan? I-multiple natin yung activity. I-multiple natin yung activity. Kasi yun nga, ang negative na pagka-interpret ng tao natin o karamihan noon na Ramadan is a month of relaxation. Kaya bumibili yung tao, dinala sa bahay yung pagkain lahat, kumakain, tumutulog. Hindi. Month of Ramadan is a baraka. That's why sa time ng Rasulullah, ito ang marami siyang activity. In fact, maraming victorious o na naging sila sa pag war, during war. Na-happen ito, nangyari during Ramadan. Meaning yung tao during Ramadan is spiritually, physically active siya. So, alhamdulillah, you are in that direction na kahit Ramadan, ini-multiple nyo yung activity niyo, pag-cover ng mga activities natin. So, sa activities natin may nabigay din ng Minister Office o yung committee on Ramadan na membro yung BCPCH ng Secretariat. Magkuha kami ng kopya. Isa kami membro ng Secretariat. And then, may kautusan dyan na maghang kami ng tarpaulin dito. And then, magpakain kami sa April 7 ata ng tao. Iftar. Magpakain ng tao, 250 packs. Yun ang April 7. nabigay sa amin according to the schedule of Ramadan ito. Saan magpakain, sir? Dito. Sa Iskisis yata. Isang beses lang. Isang kata na Ramadan activity ng bayan. Okay, so far yun lang muna, sir. Ayan ang mga Okay, sir, final message natin sa Bangsamoro since na mag-umpisa ng Ramadan. So, alhamdulillah, sa Kabangsamoro, sa mensahe na pagsikapan natin na during this month of Ramadan, madubli-dubli yung efforts natin sa pagkanan ng tao at saka lugar natin in line with the concept ng sinasabing moral governance na inshallah mag-uunlad tayo in term ng spiritual development at saka physical development natin. Marami tayong magawa during Ramadan. Hindi yung hindrance ng tao na hindi nakakain, hindi naka-breakfast, kung hindi
aktibo siya Alhamdulillah. during Ramadan. Hopefully, inshallah, will Allah subhanahu wa ta'ala bigyan tayo ng tawfik o guidance during this Ramadan, and we will be able to perform our duties and responsibilities towards tao natin, lugar natin, and pinaka-particular lahat ng ng Allah subhanahu wa ta'ala sa month of Ramadan na makaya natin. Okay. Thank you so much, sir, for giving us opportunity. Kasama rin natin ngayon ang Gold Star Rally and CCM. So, Tay Abdul Karim from Medellin TV News Online, Cotabato City Farm. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.